Mahigit 100 taon ang nakalipas ay pinagpapatay ang mga wizard dahil kinakatakutan pa ang mga mahika kaya nagpa siya ang isang lalaki na protektahan ng mga kapwa sa lamangkero kaya itinatag nito ang unang guild. Samantala sa present ay dumating ang 3 bagong miyembro ng Fairy Tail. Nag-combat test din sila Droy at Jet at kinawawa daw sila ng mga ito. Napakayabang pala ng lalaki dahil laos na daw ang mga pioneer ng guild at gagawin daw niyang mas sikat ang Fairy Tail hanggang sa siya na ang maging master kaya binatukan siya ni Laxus at pinagbantaang marami pa siyang kakaining bigas kaya tumakbo ang 2 lalaki na new recruit. Ngunit ang babae ay nanatili dahil crush niya daw si Natsu dahil iniligtas siya nito noon sa mga bandido. Giit ng master na si Natsu ay hindi pa makakabalik dahil ginagawa nito ang 100-year quest na wala pang nakakatapos. Nasa isang lugar sila na maraming magical energy na tila naging snow. Dahil nandito ang pakay nila na pinakaunang guild na Magia Dragon. Sila ay nasa kontinente ng Giltina na nasa itaas na bahagi ng mapa. Kalaunan ay nakarating na sila sa Magia Dragon Guild Hall at pagpasok ay nakita nila ang isang dragon na siyang may gawa ng request. Wala na daw mga miyembro dito dahil nagsimatayan na ang mga tao at wala nang may gustong sumali dahil naglabasan ng bagong mga guild. Nalaman ni Natsu na ito ay isang tao kaya nag-transform ito sa kanyang human form na si Eleftheria. Habang nagte-teleport ito ay sinabing naging isa siyang dragon dahil sa labis na paggamit ng dragon slaying magic. Saka nagtungo ito sa siopaw ni Lucy dahil excited daw siyang makakita ng mga dalagang salamangkera. Nalaman nilang si Gildarts lang ang nakabalik mula sa quest na ito. Nais na daw makita ni Toka si Natsu. Giit ni Juvia na napapalibutan ito ng mga magagandang dilag tulad nila Lucy, Lysana at Erza. Kaya giit ni Toka na si Gray din naman ay napapalibutan ng mga babae na sina Ul, Altair, Kana, at Briar kaya nag-away na ang dalawa. Nagtaka sila Gajil kung bakit nabanggit nito si Briar na kasapi ng Avatar. Ibinigay sa grupo ang mga kontrata sa kanilang quest na matapang nilang tinanggap. Kaya sinabi na nitong ang quest nila ay ang matalo ang 5 Dragons of Giltina. Dahil si Natsu ang nakatalo sa Acnologia ay mataas ang kumpiyansa ng grupo na matatapos na ang 100-year quest. Nakita nila ang mga cute na jellyfish na nais pumasok sa kanilang mga katawan mula sa bunganga. Kaya binugahan ni Wendy ng hangin ang mga ito sa ere. Ngunit namanhid na daw ang bunganga ni Lucy at nakain na ni Natsu ang isa. Natuwa din ang bida nang makakita ng kakaibang baboy na pinatalsik siya. Nagpatuloy sila sa paglalakbay para hanapin ang 5 dragon hanggang sa maggabi. Naalala nila ang sinabi ni Eleftheria na kung magtungo sila sa Ermina Port ay baka makahanap sila ng clue dahil sinasamba ng mga ito ang isa sa 5 dragon. Naalala din nila na ang reward para sa quest na ito ay bibigyan sila ng isang kahilingan. Kalaunan ay nakita na nila ang Ermina Port. Samantala nag-disguise sila Gajil at Lily upang mag-imbestiga kay Toka dahil alam nito ang tungkol kay Briar. Pagpasok nila sa bayan ng Ermina ay amoy dagat ang buong lugar. Ngunit mula sa itaas ay pinagmamasdan na sila ng water god at ang alalay nito. Nagtungo sila sa hotel na merong isda sa reception. Nang mag-transform ito dahil ito pala ang receptionist. Ngunit nagmadali na ang lalaki dahil meron pa daw siyang date kaya bahala na daw silang pumili ng nais nilang silid. Pero nagbabala muna itong dapat ay inumin nila ang juice na nasa mga silid kung nais nilang makasurvive sa lugar saka ito umalis. Nang makita nila ang likido ay pinaghinalaan pa nila itong lason. Nagising si Gray na puno ng tubig ang lugar pero nakakahinga naman siya. Saka nakita na puro isda ang nasa lugar at natutuwa pa ang mga kasama. Giit ng receptionist na nakakahinga sila dahil ininom ang welcome drink saka ito nagpakilalang si Kishima. Nalaman ni Gray na mga isda pala ang tunay na anyo ng mamamayan dito. At halata namang nag-e-enjoy dito ang grupo. Giit ni Gray na pakay nila ang water god ngunit biglang nagalit si Kishima. Dahil dito ay nagalit sa kanila ang mga isda at tinanggal pa ng isa ang bikini ni Lucy. Giit ni Kishima na katulad lang nila ang mga tao na karaang araw saka sila hinabol ng mga isda. Nalaman nilang water magic din ang gamit ni Toka. Saka nakita nila Juvia at Gajil na may buntot ito pero biglang nawala. Samantala nagtungo si Jelal sa Sabertooth dahil hinahanap niya ang babaeng si Toka. Nagtago sa madilim na lugar sila Natsu upang hindi sila mahanap ng mga isda. Kinukuha naman ng bida ang scarf niya kay Lucy kaya ginamit na lang nito ang Aquarius form. Saka nagpa siya ang grupo na alamin muna ang istorya bago sila umaksyon pero nais talagang kalabanin ni Natsu ang water dragon. Nagpanggap sila ng mga isda gamit ang kakayahan ni Gemini ngunit naiiyak si Wendy dahil siya lang ang jellyfish. Nakita ni Kishima si Gray ngunit hindi naman siya nito nakilala. Nakarating naman sa nakakulong na tao sila Natsu, saka dumating ang water god para kainin siya ngunit nakatakas ito at biglang hiniwa ang kulungan. Saka sumugod kaya inatake siya ng dragon. Napakatindi ng labanan ngunit tumatawa lang ang babae, saka ito naglabas ng Dragon Slayer blades na siyang walang hirap na pananghiwa sa water god kaya napamangha sila Natsu. Saka kinain nito ang katawan ngunit nalaman niyang hindi ito ang water god. Kaya sila Natsu ang nais nitong pagbontonan ng inis. Giit ng babae na siya ay 5th generation Dragon Slayer na nagkaroon ng magic sa pagkain ng mga dragon kaya matatawag din siyang isang Dragon Eater. Kaya nais niyang kainin ng 5 Dragon Gods
upgrades upang mas lumakas. Saka nagpakilala itong si Kiria the Blade Dragon mula sa Diabolos Wizard Guild. Umatake ito na sinalag ni Natsu, ngunit hindi siya makagamit ng apoy sa ilalim ng dagat. Kaya gumamit si Lucy ng magic ni Aquarius pero hiniwa lang ito ng kalaban. Saka isinunod pa nito ang damit ng dalaga. Agad namang gumamit ng Virgo form si Lucy ngunit sinugod na siya nito at sinalag naman ni Gray. Giit ni Manager Keshima na isang mensahero lang ng Water Dragon God ang pinatay nila. Nakatakas sa yelo si Kiria at biglang nawala ang shorts ni Gray pero hindi daw si Kiria ang nanghiwa nito. Nang dumating si Erza ay natuwa si Kiria dahil nais niyang makipaghiwaan. Ngunit pag-atake ni Titania ay dumating si Mad Mole at pinrotektahan si Kiria. Giit ni Kiria na isang Dragon Eater din si Mad Mole na isang pinakamatigas na nilalang sa buong mundo. Kalaunan ay nagsimulang maglaho ang tubig sa lugar saka dumating ang pakay nilang si Merkphobia the Water Dragon God. Giit ng Water God na kailangan na nilang umalis pero nais siyang kalabanin ni Kiria kahit pinipigilan ito ni Mad Mole nang biglang magkaroon ng abo sa paligid dahil pilit silang kinukuha ng kakampi nilang si Scullion. Giit ni Natsu na nais nilang malaman ang katotohanan kung isasagawa ba nila ang request ni Eleftheria. Dahil sa sinabi ng bida ay nilagyan sila nito muli ng tubig at ipinag-utos kay Manager Keshima na ituring niyang panauhin ang mga ito saka inanyayahan sila sa kanyang templo. Pagdating nila sa templo ay merong hangin sa loob nito. Nagtaka si Caramel kung bakit inanyayahan ni Merkphobia ang mga ito sa templo. Mapapansing galit si Caramel sa mga tao pero giit ng Water God na isa ring tao si Caramel pero mula nang iligtas niya ito sa lumubog na barko ay naging loyal na ito sa kanya. Pinakita rin ni Merkphobia ang kanyang mga pananim upang may makain ang mamamayan. Meron din silang center para sa mga gamot at saka guard tower upang makapagligtas ng mga taong nalulunod. Nalaman nilang mabait pala si Merkphobia. Giit ng Water God na noon ay marami rin siyang pinatay at baka nadamay ang pamilya ni Eleftheria kaya target siya nito hanggang ngayon. At natutunan niya lang daw na pahalagahan ang buhay mula nang dumating si Caramel. Pero kailangan pa rin daw niyang maglaho dahil hindi niya na makontrol ang kapangyarihan kaya nalulubog sa tubig ang bayan kaya napilitan din siyang gawing isda ang mga tao para makasurvive sila sa tubig. At wala nang ibang paraan para malutas ang problemang ito kundi ang kamatayan niya. Nagagalit si Kiria dahil sa ginawa ni Scullion. Sagot naman itong hindi nila dapat kainin ang fake na katawan ng Water Dragon God. Nagtungo naman si Jelal sa Blue Pegasus para magtanong tungkol kay Toka ngunit walang alam ang mga ito. Samantala binabantayan nila Gajil si Toka kaya nagalit si Levi dahil member na daw nila ito. Dahil dito ay nag-away ang dalawa. Nagtungo si Toka sa bahay nila Natsu at Happy ngunit nais lang pala nitong makita ang bahay ng crush. Sinundan din nila ito na nagtungo sa apartment ni Lucy kaya tinignan nila pero naghubad ito kaya nahulog si Gajil at nakita sila ni Levi na magkapatong. Ngunit umalis lang si Levi na napahawak sa kanyang pinagbubuntis. Giit ni Merkphobia na ninakaw ng White Mage ang kanyang dragon power kaya kailangan niyang mabawi ito upang maibalik sa normal ang syudad bago siya mamatay. Kalaunan ay napuno ng abo ang paligid at dumating ang mga Dragon Eater. Dahil narinig nila ang sinabi ng Water Dragon ay uunahan daw nilang hanapin ang White Mage para makuha ang kapangyarihan ni Merkphobia pero hindi makakapayag sila Natsu. Giit ni Kagura na nakita niya si Toka sa fairy tale na siyang ipinag-alala ni Jelal dahil isang White Mage pala si Toka na nabuhay sa loob ng 100 taon. Umatake si Merkphobia na pinaglaho lang ni Scullion. Dahil wala ng sapat na magic power ang Water God ay nahuli ito ng abo saka sumugod si Natsu para atakihin si Scullion na nakailag sa kanya gagawing abo ang bida na iniligtas naman ni Erza saka gumamit ng yelo si Gray ngunit hindi rin ito tinamaan. Sumugod si Kiria na nasalag naman ni Erza. Saka umatake si Natsu ng napakalakas sa napakatinding depensa ni Mad Mole hanggang sa makarating sa itaas at doon muling sinuntok ng ating bida subalit nasaktan ang kanyang kamay sa tigas nito. Tapos inihagis siya nito patungo sa isang barko. Gumawa din ito ng bato para hindi siya mahulog sa dagat. Saka nagtungo kay Natsu upang patayin siya. Kasalukuyang kinakalaban ni Erza ang Blade Dragon Eater nang makailag siya at tumalon para masipa ito. Saka sumugod at muntik na itong mahiwa. Kaya gumamit ito ng kakaibang spell para magbago ang kanyang ugali kaya naging mahiyain at naging duwag. Kaya kinawawan niya lang ito nang sumugod naman si Wendy para iligtas ang kaibigan. Sumugod din si Carla ngunit nakailag ito saka pinasabog pa siya ni Lucy. Nagalit si Kiria at nagpalabas ng magic blade sa buong paligid kaya niligtas ni Merkphobia si Caramel. Gumawa ng mga ice magic si Gray ngunit walang kwenta kay Scullion. Kaya gumamit siya ng Ice Devil Slayer magic sa buong paligid at tagumpay na tinamaan ang kalaban. Kaso na kontra ng abo ang yelo saka nagpalabas ito ng kakaibang kapangyarihan upang maging abo ang buong syudad kaya pinigilan ito ni Gray ng yelo. Ngunit tinalo na naman ng abo ang ice magic at tuluyang natalo si Gray. Si Natsu ay wala na ring nagawa dahil sa motion sickness. Saka bagsak na rin ang mga kaibigan na naiwan sa templo. Patuloy ang pag-ulan sa Magnolia at hindi pa rin nagkakabati sila Levi at Gajil. Samantala nahanap na rin ni Jelal ang White Mage. Ngunit itinanggi ni Toka ang paratang nito na siya ang White Mage. Kaya nang pilit siyang kinukuha ni Jelal ay pinigilan siya ni Laxes. Giit ni Laxes na wala siyang
siyang pake sa paratang ni Jelal dahil kasapi na ngayon si Toka ng fairy tale. Samantala ginawang alaga ni Kiria si Erza dahil tinanggal niya ang tapang nito, at dinala niya ito kina Natsu at Wendy na nagtataka sa nangyari kay Erza. Naglalakbay sila Lucy nang dumating si Brandish at ibinigay sa kanila si Gray. Giit ni Brandish na nabuwag na ang 12 Shield of Spriggan dahil sa pagkamatay ni Ziref at ang naging hari ay si Agil na meron talagang royal blood. Nag-retire na si Demaria at sila Inbel at Nineheart ay nakulong dahil nais nila ng digmaan. Ang iba pang kasamahan ay namatay kasama na rin si August. Sa kabila nito ay nais humingi nila Lucy ng tulong pero tumanggi ito. Sa halip ay sinabing hinahanap niya ang susi ni Aquarius na nasa kontinenteng ito. Pag-alis ni Brandish ay binalik niya sa normal si Gray na pamatong kay Lucy kaya naramdaman ni Juvia na may umaahas sa crush. Giit ni Lucy na unahan na lang daw silang makahanap sa susi ni Aquarius. Samantala napapaisip si Jelal kung ito ba talaga ang White Mage. Habang natutulog si Kiria ay nakatakas si Erza pero hindi niya ito pinatay dahil hindi siya isang duwag. Nagtungo siya at pinakawalan ang dalawa ngunit nanghihina pa rin sa motion sickness. Nang biglang umangat ang kanilang barko dahil kay Brandish kaya makakalaban na rin sila Natsu. Umatake ng fire breath ang bida na kinontra ng abo ni Scullion. Kaya gumamit ng hangin si Wendy saka ito binanata ni Natsu. Nagpasalamat si Toka ngunit nakita ni Gajil na ngumiti ito. Saka sinabi ni Laxus na kailangan itong sabihin kung meron man siyang inililihim dahil parte na siya ng pamilya. Nagkaharap na naman sila Kiria at Erza gamit ang husay nila sa paggamit ng kanilang mga espada. Nagtungo si Toka kay Jelal at sinabing nais niyang paghiwalayin ng fairy tale dahil ayaw niyang nagtitipon ng malalakas na magic sa isang lugar. At dahil sa gabal si Jelal ay hinigop nito ang kanyang magic power. Ngunit pinigilan ni Toka ang sarili dahil siya ay may dalawang katauhan. Saka dumating si Gajil para hulihin ito. Samantala patuloy ang bakbakan ng dalawang mahilig sa espada nang mawasak ni Kiria ang espada ni Erza. Ngunit nagkaroon ito ng bagong espada na may Dragon Slayer magic na ipinalagay niya daw kay Wendy. Tinanggal naman ni Wendy ang mga abo ng kalaban saka nakipagsabayan ng suntok si Natsu pero napakatigas ni Mad Mole. Subalit dahil sa init na ibinigay ng bida ay nag-apoy at sumabog ang buong paligid. Dahilan para masunog si Mad Mole. Dahil sa apoy ay nasunog ang damit ni Wendy kaya nang dumating si Lucy ay ginamit niya si Gemini upang bigyan ito ng bagong damit saka dumating na rin si Gray. Muling bumangon si Mad Mole saka naramdaman nila Kiria ang init ni Natsu ngunit ligtas si Erza dahil sa Fire Empress armor. Sumugod ito ngunit sa isang iglap ay natalo siya ni Erza. Tapos inatake niya ito ng apoy hanggang sa makarating sila sa itaas ngunit naging abo ito dahil niligtas ni Scullion. At nagpa siya ang Dragon Eaters na umalis muna ngunit magbabalik daw sila ng mas marami at mas malakas. At maging ang barko nila ay naglaho. Samantala nagsiksikan sila sa bangka kaya lumipad na lang sila Natsu at Wendy nang makita ng bida ang usok sa Ermina Port. Dahil sa mga tubig ay nawawasak pala ito kaya iniligtas ng bida ang kasintahan ni Kishima. Saka nagpakita ang Water Dragon God na mas malaki pa kay Ignil. Giit ni Caramel na siya ang may kasalanan dahil siya ang nagpakuha ng magic power ni Mercphobia sa White Mage dahil akala niya ay makakatulong ito para makontrol ng Water God ang magic power. Subalit ang kinuha ng White Mage ay ang kapangyarihan nitong makontrol ang sarili kaya lalong nawala sa kontrol ang Water God. Nilagyan nila ng anti-magic stone si Toka para hindi ito makalaban. At ipinagtapat na rin ni Toka na nais niyang makilala si Wendy para tanggalin sa kanyang katawan ang White Mage. Ngunit sinapian na naman ito ng White Mage at nawasak ang anti-magic stone. Dagdag pa nitong kinokontrol niya ang Water God para patayin si Wendy. Nalaman din ito nila Gray mula kay Caramel. Saka nakiusap ang babae na patayin na lang nila si Mercphobia para maibsan ang paghihirap nito. Nagalit si Natsu dahil nagtiwala si Caramel sa White Mage. At ayaw patayin ng bida ang dragon dahil mabait daw ito. Ngunit kahit labag sa kalooban ay kailangan niya talaga itong patayin dahil ito na rin ang kagustuhan ng Water God kaya sumugod sila at binigyan sila ni Wendy ng Dragon Slaying attributes. Sa kaubod ng lakas itong sinuntok ng Salamander at binaril pa ni Gray ng Ice Cannon. Si Erza ay pinaulanan ito ng espada at si Lucy ay inatake ito ng mga palaso. Saka umatake na rin si Wendy at hindi nila ito tinigilan hanggang sa magtago ito sa tubig. Subalit muli itong umakyat at inilagay nito ang tubig sa kalangitan. Samantala ang White Mage ay nagtagumpay sa pagsakop sa fairy tale. Hindi na alam ng grupo kung paano lalabanan ng Water Dragon. At gamit ang pambihirang kakayahan ay pinasabog ang malaking bahagi ng syudad at napatalsik din sila Natsu. Saka nagpatuloy ito sa pagwawala gamit ang mga mapaminsalang tubig mula sa kalangitan kaya malapit ng maguno ang lugar. Sumugod sila Natsu at Happy ngunit direkta silang tinamaan nito pero pinilit ng bida na lumangoy. Saka nagbuga siya ng napakatinding apoy na kinontra nito ng tubig kaya nagawa siya nitong matalo. Umatake muli ang dragon na ginawa namang yelo ni Gray saka gumawa siya ng hagdan para sa mga kasama, ngunit tinanggal ito ng Water God kaya nahulog sila at niligtas ni Gray si Lucy. Si Natsu naman ay nakarating sa ulo nito. Saka sinuntok niya ng Dragon Slaying magic ang Water God ngunit naglaho ang kanyang apoy saka gumawa ito ng napakalaking whirlpool na hinihigop ang Salamander. Sinubukang gumamit ni Gray ng Ice
ice magic ngunit naglalaho lang din ito. Samantala tuluyan ng hinigop si Natsu. Ngunit iniligtas ang ating bida ng malaking kamay at nang magpakita ay ito ang Fire Dragon God. Inihagis nito si Natsu na iniligtas naman ni Happy. Giit ng Fire God na dapat ay mahiya si Natsu na tawaging anak ni Ignil dahil hindi pa ginagamit ng Water God ang tunay nitong lakas pero natatalo na sila. Kaya bahagya siyang tinulungan nito sa pamamagitan ng paglabas ng napakatinding apoy kaya nag-apoy ang buong paligid. Pinatay ng Water God ang apoy at naisip ng mga tao na sila ang pinrotektahan nito. Pero ang totoo ay pinrotektahan lang nito ang sarili. Giit ng Fire God na kainin ni Natsu ang kanyang apoy upang magkaroon siya ng sapat na lakas dahil nais niyang lumakas ang bida bago niya ito kalabanin. Saka ito nagbalik sa human form at nagpakilalang si Ignia, na biological son ni Ignil. Hindi naniwala si Natsu dahil isang tunay na dragon si Ignil, sagot ni Ignia na madali lang sa kanila ang mag-anyong tao. Noon ay tumakas daw silang 5 dragon sa Aknologia at nanatili sa kontinenteng ito at tinawag silang 5 dragon gods. Ngunit ngayon ay mas malakas na daw siya sa Aknologia kaya nais niya sana itong patayin, pero nabalitaan niyang tinalo na ito nila Natsu kaya nais niya sanang makalaban ng ating bida pero nalaman niyang napakahina pala nito. Ayaw siyang kalabanin ni Natsu kaya sinabi ni Ignia na papatayin nito ang kanyang mga kaibigan. Sa inis ay napasugod ang bida na sinalag lang nito. Saka umalis na ito upang pabayaan siyang talunin ng Water God. Ayaw pa sanang kainin ni Natsu ang apoy ni Ignia, ngunit napilitan siya dahil kailangan at napatunayan niyang totoong anak nga ito ni Ignil dahil sa amoy ng apoy nito. Dahil sa pambihirang apoy ay nagkaroon siya ng pambihirang lakas at mabilis na sumugod at inumbag ng napakatindi ang Water Dragon God na napatras. Nagsimula din siyang atakihin ang buntot nito kaya kumilos siya ng mabilis ngunit tinamaan pa rin kaya gumamit ng apoy at patungo sa itaas at kumapit sa katawan nito. Sa kanya binalibag ang napakalaking Water Dragon na ikinamangha nila Happy. Naghanda ng malakas na roar ang Water Dragon kaya naghanda din si Natsu ng matindi nitong teknik. Pagbuga nito ng tubig ay umatake na rin ang bida at nagawa nitong tamaan ang mukha ng dragon. Humingi ng tulong si Natsu sa mga kaibigan kaya nilagyan sila ng power-ups ni Wendy at gumamit ng yelo si Grace sa buntot saka pinaghihiwa ito ni Erza. Saka sumugod ang ating bida gamit ang Fire Dragon King Demolishing Strike na tuluyang nagpabagsak sa Water Dragon at napaiyak si Caramel. Subalit napansin nilang tila nababaliw si Natsu kaya nag-apoy pa ito ng matindi ngunit niyakap siya ni Lucy para pigilan ito. Agad na nagsimula ang mga tao sa pagsasaayos ng syudad. Wala daw naaalala si Natsu nung kumain siya ng apoy ni Ignia. Binatukan siya ni Lucy dahil sinunog daw nito ang mga hinaharap niya. Sinilip ito ni Natsu na hindi naman sunog kaya binugbog siya dahil pinagaling na daw ito ni Wendy. Giit ni Happy na si Lucy ang nagpakalma sa kanya kaya humingi ng tawad ang bida. Malungkot pa rin ang mga tao dahil kinailangang patayin ang kanilang pinuno. Nang dumating si Caramel na kasama si Mercphobia dahil nabuhay pa rin pala ito pero isa na lang siyang normal na tao. Samantala napansin ni Eleftheria na nagliwanag ang mga emblem nang makita na naglaho na ang Water Dragon kaya naisip niyang baka matapos talaga nila Natsu ang quest. Samantala sa Diabolos Guild ay pinag-utos ng master nilang si George Risen na huntingin ang Fairy Tail at mga dragon. Bumisita sila Sting ngunit walang katao-tao sa Fairy Tail kaya may naamoy daw na hindi maganda ang magkapatid saka umutot si Frosh. Samantala patungo na ang White Mage para tugisin sila Natsu. Sa palasyo ay sinabi ni Mercphobia na hindi nila matatalo si Ignia pati na ang iba pang mga Dragon Gods dahil nasa ibang level ang lakas ng mga ito. Dagdag pa nitong mahilig sa digmaan si Ignia at winasak na nito ang di mabilang na bansa sa kontinente ng Giltina. Si Aldoran the Wood Dragon ay ang pinakamalaking dragon sa mundo. Si Celine the Moon Dragon ay ginagamit ang kapangyarihan ng mga bituin. At si Virnes the Metal Dragon ang isa na wala siyang masyadong alam na impormasyon. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Caramel ngunit masaya daw si Mercphobia sa kinahantungan ng lahat lalo na nang maging tao na siya. Patungo na ang grupo sa sentro ng Giltina Continent ngunit wala daw tren kaya kailangan nilang maglakad. Pero nalaman nilang binura pala ito nila Natsu at Wendy sa mapa dahil ayaw nilang sumakay ng tren kaya hinabol sila ni Erza. Pagsapit ng gabi ay may balak na masama si Natsu sa kababaihan. Kinabukasan ay nakita ang ginawa ni Natsu sa mukha ni Erza na hinabol nito sa inis. Ngunit pati sila Wendy at Lucy ay nilagyan pala ni Natsu ng drawing. Pinagkaguluhan ng mga tao si Erza dahil siya daw si Elkis. Saka dumating si Elkis na kamukha talaga ni Titania at nakita nila ang guild na Fairy Nail. Giit ni Elkis na sila ay isang talent guild. Pagpasok ay nakita nila ang top star na si Nako at ang assistant nitong si Lucia. Nagagalit si Nako dahil ayaw niyang kunin ang mga pangit na role. Si Mr. Gren naman ay isang pole dancer. Si Juvina ay isa daw topless dancer. Si Wendell naman ay isang gifted child actor. Saka ipinakita ang iba pang mga kamukha nila sa kanilang
guild. Isang stage actress daw si Elkis pero kinakabahan ito sa next na role. Samantala hinayla ni Nako si Lucia para bigyan ng parusa pero nang sundan ni Lucy ay nagboom-boom pala ang dalawa. Pagsakay nila sa tren ay naalala ni Gray si Juvia. Ngunit iba ang kinikilos ni Erza dahil ito pala ay si Elkis at si Erza ay nag-perform daw sa stage ngunit natanggal din siya agad kaya naglakbay na muli sila at huminto sa terminal ng Rainhill. Nagpahangin muna si Gray nang makita si Lady Juvina at tinanong siya kung nais makita ang kanyang hinaharap. Tinukso nito si Gray tungkol kay Juvia at nang malaman na hindi sila magkasintahan ni Juvia ay niyaya siya nitong mag-date. Nalaman nila sa isa't isa na may lihim silang pagtingin sa mga kapareha at bago ito umalis ay pinakita ni Juvina ang malalaking mga siopaw sa nanglaking mga mata ni Gray. Giit ni Gray na hindi nito tulad si Juvia dahil meron itong peklat sa tiyan. Saka dumating si Mr. Gren na kasintahan na pala nito. Sinabi ni Juvina na hindi siya topless dancer dahil niloloko niya lang si Elkis. At sinabing secret lang nilang pinakita ang mga siopaw sa kanya. Kaya pagbalik sa tren ay hindi makalimutan ni Gray ang nakita at na-miss niya pa si Juvia. Nang dumating si Juvia dahil sinundan sila nito, nakarating na sila sa malaking syudad ng Drosil na sentro ng Giltina kaya balak muna nilang mag-relax. Pagsapit ng gabi habang naglalakad sila ay sinabi ni Gray na maghintay na lang si Juvia dahil mapanganib ang kanilang quest. Nang magtanong si Gray tungkol sa guild ay tila na blanco si Juvia at ang naaalala niya lang ay kailangan nilang mag-ingat sa White Wizard saka ito nawala ng malay. Saka nagkaroon pa ng lindol pero walang pake ang mga tao. Napansin ni Lucy na tila isang kamay ang itsura ng mapa dahil nasa kamay pala sila ni Aldora na pinakamalaking dragon sa buong mundo pero hindi nila inaasahan na ganito kalaki. Dahil kay Juvia ay nag-alala sila sa guild. Naisip din nila kung kailangan nilang patayin si Aldoran ay manganganib din ang mga syudad na nasa katawan nito. Kinabukasan ay nilapitan sila ng isang matandang lalaki na ipinasyal sila sa iba't ibang lugar doon. Saka dinala sila nito sa simbahan at pinapasok sila, ngunit kinulong sila nito dahil nilabag daw nila ang pamantayan ng White Wizard. Una ay ang pagkakaroon ng malakas na magical energy, at pangalawa ay ang pagtatangka nila sa buhay ni Aldoran. Aatake sana si Erza na pinigilan ni Mira at inatake pa siya nito. Saka ipinagtaka nila kung bakit kasapi ng White Wizard cult ang mga kaibigan. Nagtaka ang grupo kung anong ginagawa doon ng mga kaibigan. Saka nagpakita ang White Mage at sinabing nais niyang makontrol ang lahat ng kasapi ng fairy tale. Nagtaka ito kung bakit wala doon ang ibang kasama nila Natsu, kaya pinag-utos nito sa mga kapatid na parusahan ang ate nila. Samantala sa hotel ay sinabi ni Juvia na kinokontrol sila ng White Wizard at kailangan nilang mag-ingat dahil sa isang iglap ay pwede nitong patayin ang mga kaibigan. Nagsimula din itong kontrolin sila Natsu, subalit dumating si Wendy para pigilan siya. Saka gumawa ng ice wall si Gray at kailangan na nilang tumakas ngunit sa utos ng White Mage ay winasak ni Laxus ang ice wall. Pero pinabayaan silang makatakas dahil alam ng White Mage na babalik din ang mga ito. Kaya nais niya na lang mag-focus na makontrol si Aldoran. Pinaliwanag ni Juvia na ang White Mage ay sumapi lang sa katawan ni Toka, at si Toka rin ang nag-release sa kanya upang makahingi ng tulong. Dagdag pa nitong nais ng White Mage na kontrolin ng 5 Dragon Gods. Plano daw nitong gamitin si Mercphobia upang makontrol niya ang iba pang mga dragon pero dahil natalo ang Water God ay hindi niya muna pinatay ang Fairy Tail members dahil balak niya muna silang gamitin. Nagkaroon ng pagyanig dahil sa utos ng White Mage na wasakin ang orb sa kanang kamay ni Aldoran. Sinasabi din ni Juvia ang plano nito na wasakin ang 4 na natitirang orb para makontrol niya na rin ang Wood Dragon. Dahil rin dito ay marami pa silang oras para isa-isahing talunin ang mga kaibigan para matanggal ni Wendy ang kontrol ng White Mage sa kanila. Nag-aalala sila Erza at Gray kina Laxus, Mira, Jalal at Gajil dahil malalakas ang mga ito ngunit sasapukin daw silang lahat ni Natsu. Dahil dito ay lumakas na rin ang loob ng mga kasama. Sumusunod si Juvia kay Gray dahil nawalan daw siya ng kapangyarihan dahil sa ginawa ng kalaban. Nang makita sila ni Big Slow at bigla siyang hiniwan ni Freed. Mula sa taas ay umatake din si Evergreen na nagpatalsik sa binata. Sa kasamaang palad ay nakasalubong pa ni Lucy sila Mira Jane. Tinawag niya si Loki pero natatakot din ito kay Mira. Kaya tinawag niya rin si Virgo ngunit kulang pa rin ang kanilang lakas ngunit lalaban pa rin sila. Natalo na ni Natsu sila Wakaba at Macau pati na rin si Romeo ngunit biglang dumating si Gajil. Sumugod ang bida at sumuntok nang inatake siya ng bakal na paa nito ngunit nakatakas si Natsu, muling nakailag sa paghiwa nito at nakipag-headbutt pero mas matigas ang ulo ni Gajil, ngunit sinipa niya naman ang mukha nito. Naging shadow si Gajil at na-uppercut siya, ngunit nakabawi si Natsu. Kaya gumamit ng malaking espada si Gajil na sinalag ng ating bida, ngunit pinatalsik siya ng kuryente ni Natsu. Samantala nakita ni Lily si Happy kaya kinabahan ang pusang Blue.
Ngunit nang makita ang kidlat ay natakot ang pusang Black na siyang sinamantala naman ni Happy. Nag-transform si Mira Jane at sinampal si Virgo na nasarapan pa. Sumugod si Elfman na sinalag ni Loki. Saka ginamit ni Elfman ang lion form nito at sinuntok si Loki para magkaalaman daw kung sino ang tunay na Leo. Sumugod si Lysana kay Lucy at pinaghihiwa pa siya nito. Kaya ginamit na ni Lucy ang kanyang bagong magic at nag-transform ng pinagsamang outfit na Leo at Virgo form. Ngunit nag-transform din si Lysana na isang nine-tailed fox at sumugod kaya umatake ng maraming apoy si Lucy at tinamaan ito, pero mas pinalaki pa ito ni Lucy para tamaan din sila Elfman at Lysana. Naubos na ang magic ni Lucy at bagsak na si Lysana pero hindi umubra sa dalawang kapatid nito. Si Virgo naman ay isinabit lang pala ni Mira. Samantala sila Wendy ay poprotektahan ng orb sa kanang balikat ni Aldoron. Si Erza ay nagtungo sa kaliwang kamay ni Aldoron at mabilis na tinapos sila Jet at Droy. Saka pumasok siya sa palasyo at naghihintay doon si Jelal. Handa nang lumaban si Erza ngunit pinakita ni Jelal ang katawan nito. Sumugod si Fried at pati na si Evergreen, saka pinasabog din ni Big Slow si Gray. Gagawa sana siya ng yelo ngunit nawala ang mahika dahil nasa loob siya ng enchantment ni Fried kaya katapusan niya na daw. Napilitan si Gray na gamitin ang Devil Slayer magic kaya nag-battle form na rin si Fried. Saka nagsabayan ang dalawa ngunit si Fried lang ang napinsala. Mabilis din niyang isinunod si Evergreen saka inumbag si Big Slow at tuluyang tinapos si Fried. Naglagay pa ito sa kanya ng enchantment ngunit hindi nasaktan kaya pinagsusuntok siya nito. Sinubukan din siyang gawing bato ni Ever at kontrolin ni Big Slow pero naglaho si Gray at pinagtinginan sila kaya naging bato si Big Slow at naging manika si Ever. Kasabay ng pagyanig ay napapagod na ang dalawa sa labanan. Ngunit dumating si Levi para protektahan si Gajil. Inatake siya nito ng mga bala ngunit balewala kaya tatamaan siya sa sikmura ngunit dahil buntis si Levi ay hindi tinuloy ni Natsu. Kaya siya pa ang nilagay nito sa sasakyan na kahinaan ng bida. Kalaban ni Erza si Jelal ngunit nadidistract siya dahil nakahubad ito. Pumasok sila Wendy sa simbahan at nakitang nabihag ang mga kaibigan. At kagagawa nito ng isang lalaking gagamba na binugahan siya ng mga sapot na iniilaga ng dalawa subalit nahuli pa rin sila nito. Gumamit siya ng magic subalit muli lang siyang nahuli ng mas makapal na sapot at idinikit sila sa pader. Saka ito nagpakilalang isang Dragon Eater na si Nebaro ng Diabolos Guild. At dahil amoy dragon si Wendy ay nais siyang kainin nito. Samantala ang grupo nila Kiria ay nagpaplano na kung paano papatayin si Aldoron. Si Erza ay nagsuot ng sexy cat costume para maakit si Jelal. Saka nagsuot pa siya ng iba't ibang costume kaya hindi na nakapagpigil si Jelal at pinatungan siya nito, subalit dumating si Laxus kaya ibinalik ni Erza ang kanyang armor. Tinanong ni Laxus kung ginagawa ba ni Jelal ang kanilang misyon. Ngunit dahil sa alindog ni Erza ay nakalimutan na nito ang utos ng White Mage kaya magkakalaban sila ni Laxus. Sa kasamaang palad ay dumating pa si Kiria. Iniligtas si Natsu ng isang lalaki. Pero nais pala siyang kainin nito dahil ito ay si Wraith the Spirit Dragon na isang Dragon Eater mula sa Diabolos. Umatake ito ng spirit magic na mula sa espiritu ng mga tao. Ngunit pagsuntok ng bida ay hindi niya ito matamaan. Dumating si Happy pero hindi nito nakikita si Wraith. Tuluyang binalot ng sapot ni Nebaro si Wendy at kinuha ito para kainin ngunit sinipa siya at nagawang ilabas ang mga kamay at mukha. Pero pagsugod ay nadapa. Natalo na rin pati si Loki. Kaya pinabalik na sila ni Lucy saka tinawag nito si Taurus. Pinalabas din niya si Gemini at nag-transform kay Lysana. Ngunit kinontra ito ng abo saka tinaga ni Mad Mole ang ulo ni Taurus at nagpakita na rin si Scullion. Galit na galit si Mira Jane sa gumawa nito kay Lysana kaya sumugod at nahiwa si Scullion ngunit pinatalsik ni Mad. Sinuntok ni Elfman si Mad ngunit hindi ito nasaktan. Si Scullion naman ay inatake si Mira ng mga abo. Ngunit hindi talaga ito mapinsala ni Mira Jane. Kaya pinasabog niya na lang ito ng black magic kaso sinipa lang siya ni Scullion. At si Lucy ay nahuli pa ni Lysana. Giit nitong kung hindi aanib si Lucy ay kailangan niya itong patayin, kaya nais niyang gawin itong kasapi ng White Mage para maging kakampi. Umatake si Kiria na pinatalsik ni Laxus. Ngunit pinaghihiwa ng magic nito ang buong paligid. Sinamantala ni Erza na kunin ang orb ngunit pinigilan siya ni Jelal dahil nais niyang magtanan sila. Hindi talaga nakikita ni Happy si Wraith kaya sinabi nitong ang mga Dragon Slayer lang ang nakakakita sa kanya kaya sumali siya sa Diabolos. At nais niyang magpalakas para patayin ang pumatay sa kanya. Umatake ito sa bida gamit ang Dragon Spirit Magic saka siya pinasabog. Tapos kinuha nito ang kanyang kaluluwa para kainin at sinabi nitong patay na daw si Natsu. Nagising ang bida sa maraming ulap kung saan nakita niya si Ziref. Nakita niya rin dito si Mavis at pinagkamalang buhay pa ito. Saka sinabi ni Ziref na asawa niya si Mavis. At may anak sila August at Larcade na mahal nila. Nagtataka si Natsu kaya sinabi ni Ziref na sila ay nasa spiritual heaven ni Natsu. Kaya nakita niyang nandoon din si Ignil. Giit ng dragon na ito ay ang kanyang unconscious world. At kailangan niya nang umalis para kalabanin ang multong kalaban.
Bago pa makain ang kaluluwa ni Natsu ay lumaban ito at nag-transform sa kanyang katawan saka sinuntok si Wraith. Dahil sa thought projection ng bida ay nabugbog niya na ang multo ng paulit-ulit. Pero sumapi ito kay Happy ngunit hindi inaasahan ni Wraith na susuntukin din ito ng bida kaya lumabas na ang multo. Tinamaan na naman siya ni Natsu kaya tumakas na ito. Nagbalik siya sa katawan at sinabing magiging multo siya muli kaya bantayan ang kanyang katawan. Samantala naghahanap ng malakas na katawan si Wraith para sapian. Nakita ng bida na tumatagos ito sa mga building kaya ginaya niya rin habang hinahanap si Wraith. Kalaunan ay sumapi pala si Wraith kay Makarov at nakatayo na ito sa wheelchair. Nag-Capricorn form si Lucy para mapigilan siyang makontrol at nahuli din nila si Liz Anna na nawala ng malay. Samantala di makapaniwala si Kiria sa lakas ni Laxes. Kahit parang nasa loob ng kakon ay nagawa ni Wendy na masipa si Nebaro. Ngunit tumakas ito patungo sa kristal na tagumpay nitong nabasag kaya 3 na lang bago pa mawala ng magic si Aldoron. Si Erza naman ay dinala ni Jelal upang gawin itong kasapi ng White Mage. Kaya niloko ito ni Erza na nais niyang yakapin ang binata, at nagsimula siyang tanggalin ang kanyang suot at ginamit ito para mahuli si Jelal. Pero natuwa pa ang binata sa kanyang ginawa, kaso iniwanan lang siya doon ni Erza. Gamit ang katawan ni Makarov ay sinuntok nito si Natsu na tumalsik ng malakas. Nagtaka si Natsu kung paano siya nito tinamaan. Sagot nitong siya ay isang multo at si Natsu ay isang thought projection. Nagtataka si Wraith kung bakit masyadong synchronize ang kanyang kaluluwa kay Makarov, kaya naisip niyang baka relatives niya ito. Muli nitong sinuntok si Natsu na napakarami ng anararong mga bahay. Pinalaki nito si Makarov at sinuntok ang bida ngunit nagliyab si Natsu. Saka sumugod ang salamander at sinapok ang master na tumalsik din ng napakalayo. Ngunit naalala bigla ni Wraith ang nakaraan ni Makarov kung saan makikita ang unang mga naging miyembro ng fairy tale. Dumating ang isang lalaking sugatan na inatake daw ng mga halimaw at ito ay walang iba kundi si Wraith. Nais ni Makarov na mailigtas ang buhay nito subalit tuluyan na itong namatay. Nalaman ni Wraith na miyembro pala siya ng fairy tale noon. Lumabas siya kay Makarov at sinabing hindi na niya guguluhin ang pamilya at bago tuluyang mamahinga ay sinabi ni Makarov na namiss niya ito. Nagbalik na rin si Natsu sa kanyang katawan. Saka itinali ni Gray ang 3. Ngunit dumating si Kana ngunit hindi siya matamaan ng binata. At gagamitin sa kanya ang fairy glitter mabuti na lang ay napigilan ni Lucy. Saka kinuha nito ang mga card ni Kana upang gamiting pang-trap sa mga kaibigan. Ngunit sa halip ay si Lucy ang nakulong sa card. Nagising si Kana at nilabas si Lucy sa card saka kinulong ang Raijin Squad. Saka nagtaka ito sa kanyang suot dahil wala siyang underwear. Dahil lasing pala si Kana kaya hindi umepekto ang hypnosis ng White Mage. Sinubukan ni Kiria na tanggalin ang lakas ni Laxes. Subalit sinabi nitong nasa guild siya dahil siya ay mahina. Kaya tinamaan nito ng malakas na suntok ang Dragon Eater. Ngunit na-inlove sa kanya si Kiria. Hindi matanggal ni Wendy si Carla sa sapot kaya napilitan siyang iwan muna ito. Saka mabilis niyang hinabol si Nebora at sinipa ito sa mukha pero hindi nahulog dahil sa kanyang sapot. Kumain pa ito ng mga gum upang lumakas at tagumpay na tinamaan nito si Wendy. Nakuha na rin nila Kana ang iba pang mga kaibigan. Wawasakin na ni Laxes ang orb nang dumating si Erza at gumamit ng Thunder Empress armor. Patungo sila Natsu sa likod ng dragon dahil iniisip niyang nandoon ang pinakamalalakas na kalaban. Nang makita nila ang liwanag ay sinundan nila ito. Pagpasok ay nakita nila si Toka at ligtas pa ang orb. At nang magising si Toka ay humingi ito ng tulong sa kanya. Nawawasak ang syudad dahil sa laban nila Elfman at Mud Mole. Si Mira naman ay hindi pa rin matamaan si Scullion. Habang sila Lucy ay nag-iisip ng strategy kung paano matatalo ang 4. Nang matauhan ay humingi ng tawad si Toka. Saka niyakap nito ang cute na pusang Blue. At sinabi nitong iniligtas kasi siya ni Natsu sa mga bandido kaya crush niya daw si Natsu pero si Happy ang tinutukoy niya. Kaya nang malaman niya na ang pangalan ni Happy ay lalo siyang natuwa. Saka nagbalik ito sa tunay niyang anyo na isang exceed kaya nagkagusto na rin si Happy. Pagsugod ni Erza ay nakailag si Laxes at winasak siya ng malakas na suntok nito. At umatake pa ng Lightning Dragon's Roar kaya nawasak ang armor ni Titania. Kaya ginamit niya ang Anti-Dragon Slayer Sword ngunit ginamit na rin ni Laxes ang Red Lightning Dragon Mode at umatake nang naiwasan ni Erza na hiniwa ito ngunit nasikmuraan siya at napinsala. Saka sumugod ngunit nasipa sa mukha pero nasaktan si Erza sa Red Lightning na sinundan pa ng sipa. Nakabawi naman si Erza sa katawan nito subalit sa isang iglap ay napinsala na naman siya. Saka umilag sa suntok ni Boy Kidlat subalit sinundan siya ng napakalakas na Red Lightning nito. Nakita ni Kiria na pareho sila ng guild. Naglabas ng 2 espada si Titania at nilagyan ng High Enchantment Anti-Dragon Slayer na itinuro ni Wendy. Saka sumugod at ginamit ito kay Laxes na napinsala ng enchantment ngunit dahil sa lakas nito ay inatake din siya ng Red Lightning. Nagsuntukan ng 2 at inihagis ni Laxes ang dalaga sa pader ngunit nawala ito saka hiniwa siya. At nagpatuloy ang mabibilis nilang mga atake kung saan napinsala sila pareho at gumamit si Laxes ng pinakamalakas na sibat ng kidlat ngunit nakailag si Erza at umatake ng mga espada
espada na pinatalsik ni Laxus ng red lightning nito. Dahil sa pagwawala ay tumalsik si Kiria at tuluyang nawasak ang lugar. Nanghihina na si Erza saka lumapit si Laxus. Pero masaya daw si Erza dahil napakalakas ni Laxus ay mapoprotektahan nito ang guild sa katuluyang nawalan ng malay. Subalit nagpahinga na rin si Laxus dahil wala na rin daw siyang magic power. Natuwa si Kiria kaya kakainin niya na daw si Laxus pero winasak muna niya ang orb kaya naramdaman ng pagyanig sa mga syudad na nasa katawan ng Wood Dragon. Giit ni Toka na kailangan nilang protektahan ng dalawang natitirang orb dahil kundi ay makukuha ng White Mage ang magic ni Aldoron. Pinipilit pa rin ng White Mage na kontrolin si Toka. Kaya nagmakaawa si Toka na patayin nila ang White Mage kahit madamay pa siya dahil masaya na siyang nakilala si Happy. Saka ito tuluyang naging White Mage at sinubukang kontrolin si Natsu. Sumugod si Happy na sinipa lang nito. Napaluhod ang bida dahil binabawasan rin ang kanyang mahika. Samantala inihagis ni Happy ang orb sa White Mage at bigla itong tinubuan ng mga ugat at kristal. Nakatakas sila dahil naalala ni Happy ang nalaman kay Juvia na hindi nito kayang wasakin mag-isa ang mga orb. At subukan man ng White Mage ay may puwersang pumipigil sa kanya. Nagpa siya si Scolio na umatras muna dahil natalo ang mga kasama. At nagplano si Gray kung paano matatalo sila Mira Jane. Kakainin na sana ni Kiria si Laxus nang sinabi ni Scolio na kapag kinain niya ito ay makokontrol na rin siya ng White Wizard. Dahil tila hindi na nila kontrolado ang sitwasyon ay naisip ni Scolio na baka kumilos na ang kanilang mga Dark Dragon Slayer Knights. Nakatakas na si Wendy sa sapot ni Nebaro gamit ang Dragon Force. Ngunit nag-Dragon Force din ang kalaban pero giit nila Madmole na pinagbabawal sa kanila ang paggamit nito. Pero dahil ayaw na nilang mapahiya sa Master ay papatayin nila si Nebaro pagkatapos nitong makipaglaban at sasabihin na lang na napatay ito ng Fairy Tail. Naging nakakatakot na nilalang si Nebaro at sinuntok si Wendy sa kasinikmuraan nito, tapos binalibag patungo sa bahay. Muli siyang sumugod kaya umatake si Wendy ngunit kinontra ng kalaban. Saka nahuli siya nito at sinuntok ng malakas sa katawan at hindi tinigilan hanggang sa manghina. Pinahirapan siya nito at tinanong kung ano ang una niyang kakainin sa katawan nito. Kaya napaiyak na lang si Wendy ngunit pinilit niyang makatakas sa sapot at nagamit niya ang kapangyarihan ni Irene Belserion dahil sumanib ito noon sa kanya. Dahil dito ay nasuntok niya ng malakas sa tiyan ang villain, saka pinagsasapok pa ito sa mukha. Ngunit nakabawi ito at tuluyang nag-transform na isang nakakatakot na halimaw. Saka sumugod at pinagsusuntok siya nito. Giit ni Irene na hindi pa nito nagagamit ang 1% ng kanyang kapangyarihan. Muli siyang napatalsik ng halimaw. Nais ni Wendy na matalo lang ito pero ayaw niyang patayin. Sagot ni Irene na tuluyan na itong naging halimaw kaya ang paraan na lang ay ang patayin ito. Kaya kinontrol niya si Wendy at naglabas sila ng napakatinding kapangyarihan. Nakita ito nila Natsu na agad nilang pinuntahan. Pero hindi pala tuluyang pinatay ni Irene si Nebaro. Nagtataka si Wendy kaya sinabi ni Irene na bago siya mamatay ay inilagay niya ang sarili kay Wendy. At matutulog daw muna ito sa loob ng katawan ni Wendy hanggang sa makahanap siya ng lilipatan na bagong katawan. Tinuro din ito ang High Separation Enchantment para matanggal niya ang White Mage sa katawan ni Toka. Nakita nila Natsu at Happy na parang may kausap na multo si Wendy. Kaya sinubukan ulit ni Natsu ang Thought Projection pero hindi na niya magawa. Sinabi ni Wendy sa kanila na alam niya na kung paano matatalo ang White Mage pero kailangan muna nilang iligtas si Carla. Samantala hindi makapili si Happy sa dalawang chicks na pusa. Pagod na pagod si Gray ngunit nahuli na nila sila Mira Jane at Elfman, pati na rin sila Makarov. Nalaman ni Kana na pwede na nilang kunin si Laxus dahil hindi ito gumagalaw. Pero hindi nila malalaman kung nasaan si Jelal dahil hindi ito kasapi sa guild. Pagdating nila kay Carla ay nandoon din sila Warren at Max. Pinaliwanag nila ang sitwasyon kay Carla nang biglang yumanig dahil tila nawasak ang isa pang orb kaya kailangan na nilang magtungo sa White Mage. Si Mes pa lang nang wasak sa isa pang orb. Nang mag-teleport ay nakita niyang walang malay ang kanyang boss at pinag-utos nitong wasakin niya na agad ang natitirang orb para makuha niya ang kapangyarihan ni Aldoron. Winasak na nga ito ni Mes kaya nagsimulang gumalaw ang Wood Dragon dahil sa sakit na nararamdaman. Dahil sa ginawa ni Mes ay nawasak ang katawan ni Aldoron na kinaroroonan ng mga syudad. Pero di na bahala ang mga tao dahil nakahanda pala silang maging mga sakripisyo para ma-revive ang kanilang haring dragon. Nang mahulog ang mga ito ay napatakbo ang grupo. Saka nag-apoy ang ulo ng Wood Dragon at nabingi sila sa sigaw nito. Kalaunan ay nakagamit na rin ng magic si Juvia. Kaya ang ibang kasamahan ay nagising na rin mula sa hypnosis ng White Mage. Nagtataka si Laxus kung sino ang gumawa nito kay Erza. At natauhan na rin si Jelal samantala palpak ang plano ng White Mage dahil muling nabuhay si Aldoron dahil sa sakripisyo ng mga tao. Nagtataka si Mes kung ano ang nangyari. Pagdating nila Natsu ay umalis si Mes para hanapin ang mga kaibigan. Ngunit tuluyang naglaho ang magic ng White Mage dahil naloko
niloloko pala siya ni Celine the Moon Dragon God. Ginawa na ni Wendy ang separation enchantment upang matanggal ang white mage na si Faris sa katawan ni Toka na isang exceed na tagumpay naman itong nagawa. Gumuguho ang lugar kaya nagmadali silang lumabas. Saka sinabi ni Natsu na siya na ang bahala. Subalit sa kanyang pagtakbo ay nakita niya ang napakaraming puwersa ng Giltina Magic Council. Sa utos ni Commander Robert ay naghanda sila ng napakaraming Uranus cannon na walang awang itinira sa ulo ng Wood Dragon. Subalit nagalit ito at winasak ang kanilang mga flying ship gamit ang mga ugat. Napaisip din si Natsu kung paano mapapatay ang ganito kalaking dragon. Pero umatake pa rin siya ng buong lakas gamit ang kanyang mahika ngunit tila walang epekto. Mula sa halaman ay nalaman ni Natsu na 1 damage lang ang napinsala niya kumpara sa 100 hit points ni Aldoron. Kalaunan ay naging isang humanoid ito at nagpakilalang si Godseed Wolfen. Napakaraming humanoid branch ang lumabas sa kanais din hawakan ng mukha ni Kana ngunit binasa lang pala nito ang isip niya para malaman kung sino ang malakas. Kaya ito nagtransform sa anyo ni Gildart sa pinatalsik sila sa lakas. Nalaman nilang kinukuha ng mga ito ang memorya nila para mag-transform kaya kailangan nilang tumakas. Kinuryente ni Laxus ang marami sa mga ito. Samantala hinahabol ng maraming Makarov sila Max. Ang kaharap naman ni Natsu ay naging si Happy dahil ito pala ang nasa isip ng bida. Kaya sinuntok lang ito ni Natsu ngunit lumabas ang mas marami pang mga ugat. Pinipigilan nila Gray na makalapit ang mga ito sa kanila. Sa kanilabas na ni Kana ang mga kaibigan upang tumulong sa kanila. Sinimulan ito ni Gajil at sumunod sila Elfman at Lysana. Si Mira ay winasak ang marami sa mga ito. Pero napanaginipan niya daw na binabanatan siya ni Gray. Patuloy din sa pag-atake si Natsu sa mga ito. Saka naisipan niyang sunugin sila ng Fire Dragon's Roar. Subalit muling lumabas ang isang ugat at nabasa ang utak ni Natsu. Dahil dito ay nag-transform ito sa anyo ni Ziref. Giit ni Ziref na kahit magkapatid sila ay nanggaling pa rin siya kay Aldoron. Ngunit nais palang gamitin ni Natsu ang sumpa nito na ang nais niyang protektahan ay nagsisimatayan kaya mapapatay nito si Aldoron dahil ito ang nais niyang protektahan. Ngunit nagawa ni Ziref na mapaglaho ang sarili. At kalaunan ay nahuli si Natsu ng ugat. Saka naglaho ang mga kalaban nila Gray saka lumabas ang halimaw na nagpakilalang si Godseed Metro. Tapos pinalabas nito ang malalaking mga tauhan. Nahanap ni Laxus si Jelal at pareho silang nagtataka sa mga nangyayari. Saka dumating doon si Godseed Gears na balak kalabanin ni Jelal. Sa kasamaang palad ay dumating din si Godseed Doom habang wala ng magic power si Wendy. Napag-alam ang mga guardian pala ang 4 na malalakas na naglabasan sa itaas. At ang pang-5 na pinakamalakas sa kanila ay ang makakalaban ni Natsu na si Godseed Aldoron na siyang utak daw ng Wood Dragon. Natuwa pa ang bida dahil lumiit ang papatayin niya pero sa isang iglap ay binutes nito ang kanyang braso. Samantala ang Wood Dragon ay naghihintay lang pala ng reawakening upang masakop nila ang kontinente ng Giltina. Maraming taon nang nakalipas ay tumakas si Aldoron sa aknolohiya at nagtayo siya ng mga syudad sa kanyang katawan upang maabsorb ang life force ng mga tao at patuloy siyang lumaki ng sobra. Dahil hindi na makontrol ni Aldoron ang sariling kapangyarihan ay gumawa siya ng 5 orbs at 5 guardian spirits. At ngayong nagising na ang Wood Dragon ay sasakupin na nila ang buong kontinente. Hindi makakapayag si Natsu ngunit bigla na naman siyang binutes nito. Lumaban ang lahat ng mga kasapi ng fairy tale sa mga alagad ni Metro ngunit napakatibay ng mga ito at napabagsak pa si Gajil. Nagpatuloy sila sa pag-atake ngunit walang umuobra sa kanilang mga mahika. Kaya si Metro ang inatake nila Gray at Juvia kaso sinalag sila ng isa pang tauhan nito. Nag-transform si Carla at sinipa si Doom. Subalit kinapitan siya ng mga spore at tuluyang nanigas sa katinubuan ng bulaklak na kapag naubos daw ang mga petal ay mamamatay si Carla. Sinubukan ni Wendy ang magic ngunit walang nangyari. Nahulog na ang unang petal samantalang hindi nila alam kung paano ito ililigtas. Tapos pinaulanan pa sila ng spore snow upang magaya sila sa sinapit ni Carla. Ngunit nagawa itong mapigilan ng buhangin ni Max. Subalit nahulog na ang isa pang petal ni Carla. Gumamit naman ng spore stream si Doom sa kanila at pinatalsik lang nito si Max. Napilitan si Wendy na gamitin ang power-up sa mga kasama saka siya nawala ng lakas at nakiusap na iligtas si Carla. Unang umatake si Nab na nagpatalsik sa mga spore. Si Vegeteer ay kinontrol ang katawan nito ng dance magic saka sinuntok nito ni Lucky. Si Lucky Nana at Rides ay umatake na rin sa kalaban. Aatake pa sana si Doom ng spore Big Bang ngunit sinipa na siya ni Warren at binaliw sa pamamagitan ng telepathy. Ginamit na rin ni Max ang natutunan na teknik kay Agil saka ipinang-atake nito sa kalaban kaya tuluyang natalo si Doom at nakaligtas si Carla. Sumigaw ng malakas ang Wood Dragon at nang malaman ni Aldoran ang sitwasyon ay binanatan si Natsu. Pero napansin ng bida na humina ang magic power nito. Namamasyal lang si Brandesh sa syudad upang magpakasaya nang makita niya ang pagsabog pero hindi niya ito pinansin. Sa halip ay kumain na naman siya ng masarap na dessert. Subalit nawawasak pa rin ang lugar dahil sa labanan. Patuloy ang pagsugod ng mga puno. Kaya patuloy din ang pakikipaglaban ng lahat ng mga kasapi ng fairy tale sa mga ito. Gumamit si Lucy ng Stardress mix nila Aquarius at Scorpio na ikinatuwa ng mga manyak. Sa kanito inatake ng buhangin at tubig ang kalaban na nawasak ang katawan ngunit napagod siya
siya agad pagkatapos nito. Alam nilang walang katapusan nito hanggat di natatalo si Metro. Pagsuntok ng tauhan nito ay hindi namatay si Juvia dahil isa siyang tubig kaya siya naman ang umatake pero wala itong epekto kay Metro. Sa halip ay pilit siyang hinigup nito at ginawang bihag. At gamit ang tubig ni Juvia ay hindi nito tinigilang atakihin si Gray. Hanggang sa umatake ang binata ngunit pinigilan ang sarili dahil tatamaan si Juvia kaya siya pa ang nasuntok nito. Muli na namang nasuntok ang binata kaya tinanong ni Metro kung bakit mahalaga sa kanya si Juvia. Giit ni Gray na si Juvia ang kanyang lakas para mabuhay. Sa sobrang kilig ay kumulo ang tubig ni Juvia kaya nasasaktan si Metro. Saka naisip ni Gray na gawing yelo si Juvia saka siya umatake ng yelo kaya si Metro lang ang nasaktan. Ginawa din itong malaking maso ni Gray saka naging tubig muli at naghanda silang magsanib puwersa upang tuluyang matalo ang kalaban nila. Dahil dito ay naglaho na rin ang mga tauhan nito. Naramdaman ni Eldora na natalo din si Metro. Masakit daw ang lips ni Juvia kaya kailangan niya ng kiss ngunit di siya pinagbigyan. Pero masaya daw ang binata na ligtas ito saka nagtungo sa mga kaibigan. Nagtataka sila Lily kung nasaan sila, giit ni Brandish na nasa ibabaw sila ng dragon. Handa din daw silang tulungan ni Brandish para matalo ang Wood Dragon kaya naisip nitong palakihin si Gajeel. Patuloy ang mga pagsabog dahil sa labanan nila Jelal at Gears. Gumamit ang kalaban ng Gear Blades kay Jelal upang magulo ang utak nito kaya naman hindi siya makapag-react sa atake ni Gears. Nang subukan niyang umatake ay siya pa ang nasuntok nito saka naisip na si Erza ang kanyang kalaban kaya pinabayaan niyang tamaan siya nito ngunit hindi ito tumigil sa kakasuntok. Napunta siya sa mundo ni Altair at sinabing kailangan niyang mabuhay para na rin kay Erza. Naisipan ni Jelal na gumawa ng thought projection niyang si Sigrain upang magawa na niyang makalaban. At nasa magic circle na pala niya si Gears kaya direkta itong tinamaan ng ultimate spell niyang Grand Chariot. Gumamit si Eldora ng Leaf Tempest na inakala ni Natsu na masusunog niya ngunit nilipad siya nito. Sinubukan niya muling gumamit ng apoy kaso tinamaan na siya ng suntok pero hindi siya tumigil sa pag-atake sa kalaban hanggang sa tamaan sa mukha. Samantala sa labas ay sinusuntok din ng Giant Gajeel ang Wood Dragon. Giit ni Brandish na meron lang daw 3 minuto si Gajeel kaya nagalit si Kana at natakot si Brandish dahil akala niya ay si Aquarius ito. Tutusukan sana siya ng dragon kaya ginawa niyang bakal ang katawan saka ito sinuntok ngunit nanganib din ng mga kaibigan. Gumawa ng maraming panusok si Aldoran at walang tigil na inatake si Natsu ng mga ito hanggang sa matusok ang kanyang paa. Samantala nagpaulan din ng hindi mabilang na mga tinik ang Wood Dragon kaya pinrotektahan ni Gajeel ang mga kaibigan sa mga ito. Sa kanya siniko ang malaking dragon at tinuhad pa ang ulo nito. Pero tutusukan siya mabuti na lang ay naubos na ang 3 minuto, samantala ang panusok nito ay sumabog ng napakalakas. Nawala na rin ng lakas ang dragon ngunit nagpaulan pa ito ng napakaraming tinik sa buong katawan nito kaya nanganib ang lahat. Tinamaan nito si Lucy ngunit mas nag-aalala pa siya kay Natsu na tinamaan rin ng maraming tinik. Sinubukan niyang gumamit ng apoy ngunit natusok ang kamao at tinamaan ang buong katawan ng ating bida. Subalit nag-apoy siya ng napakatindi at naglaho ang sugat. Kaya nalaman ni Eldora na si Natsu ay isang demonyo at dragon na pinagsama, na biglang sumugod at tinamaan sa pagmumukha ang halimaw. Nagpaulan pa ito ng maraming tinik na nasunog lang ni Natsu saka sinuntok ang villain, kaya nagalit ito at nagawang tamaan ng bida saka sinipa pa siya nito. Nakipagsabayan pa rin ng kamao ang bida at napatalsik siya nito. Naghanda ng napakainit na apoy ang salamander kaya pinagtitira siya ng villain at patuloy na umilag hanggang sa makalapit at tamaan muli ng suntok si Aldoran. At gamit ang pinagsama-samang apoy ng mga fire dragon ay winasak nito ang sikmura ng pinuno ng 5 guardians ng Wood Dragon na si Aldoran at nagliwanag ang kalangitan dahil sa pagsabog nito. Kaya nagsimula na ring sumabog ang iba't ibang parte ng katawan ng dragon at tuluyan na itong natalo na napansin ni Eleftheria sa mga dragon emblem. Ikinatuwa ito ni Ignia at ikinamangha ni Celine. Samantala sa Diabolos ay inutusan na ng Master si Dark Dragon Slayer Knight Suzaku. Pagkatapos ng kaguluhan ay di makapaniwala si Makarov na nakontrol sila ng White Mage. Naisip din nilang tanungin si Faris kapag nagising na ito dahil naguguluhan pa rin sila. Giit ni Happy na sumanib ang White Mage kay Toka pero napaghiwalay na sila ni Wendy. At ayon kay Carla ay hindi daw nanggaling sa Edolas si Toka. Samantala sa labas ay kinamusta ni Erza si Jelal. Giit nitong hindi siya titigil na kalabanin ng nakaraan. At niyakap nito si Erza dahil sa mga naitulong sa kanya. Masayang naliligo ang kadalagahan sa isang magandang hot spring na nasa lugar. Pinaliit ni Brandish si Aldoran ngunit pinaliit din nito si Lucy. Saka nagsuggest si Brandish na paliitin silang lahat para lumuwag ang hot spring. Sa isang pitik ng kamay ay lumiit sila at nagmukhang malaki ang paliguan. Lumangoy din si Kana sa kanyang alak at si Lucy ay pinaglaruan ng sabon. Lumulutang sila sa mga bubbles kaya sobrang relax. Nang matapos si Lucy ay hindi na mahagilap si Brandish kaya natakot silang hindi na makabalik sa dating laki. Naging nakakatakot na lugar ang pasilyo dahil maliit si Lucy. Si Juvia ay nagtungo kay Gray at umakyat sa katawan nito na parang insekto na ikinagulat ng binata dahil natanggal ang tuwalya nito. Para hindi makita ni Elfman ay itinago niya ito sa bibig ngunit na-enjoy pa ito ng dalaga.
Nakita nila Natsu na napakaliit ni Lucy pero pinagbalakan pa siya nito ng masama. Nakiusap ang dalaga na hanapin nila si Brandish kaya dinala ito ng bida sa labas at nakita nilang kumakain si Brandish at ibinalik siya sa dati kaya napahiya sa mga tao. Sila Mira at Lizana ay minanyak nila Macau at lumabas sa bibig ni Grace. Si Juvia at si Erza ay nasa harap ni Jelal. Umalis na naman si Brandish para maghanap ng susunod na dessert. Pero ang totoo ay hinahanap niya daw ang susi ni Aquarius. Balisa si Faris ng magising dahil kailangan niyang iligtas ang mundong pinagmulan. Naisip nitong magagawang mailigtas nila Natsu ang kanilang mundo dahil natalo nila si Aldoron. Saka ginamit nito ang tubig upang gamitin ang Aqua Air spell at nagliwanag ang silid saka ito naglaho. Tapos ang grupo nila Natsu ay nagsimula ring maglaho at nagkita-kita silang lahat sa ibang mundo ngunit walang damit si Lucy at hindi pa niya magamit ang magic kaya binigay ni Gray ang jacket. Hindi rin makagamit ng magic ang mga kaibigan kaya nasa panganib sila nang dumating ang isang bata na inakalang nanay nito si Lucy. Saka dumating ang Edolas Lucy dahil nasa Edolas pala sila. At pinakilala nito ang anak na si Nasha. Nagtungo sila sa guild at nalamang mag-asawa sila Natsu at Lucy ng Edolas. Pati sila Gray at Juvia ay meron ng anak. Nainggit si Wendy sa hinaharap ng Edolas self. At nalaman nilang naging career guild ang Fairy Tail dahil sa kawalan ng magic sa mundong ito. Nagtaka din si Faris kung saang mundo siya napunta at natakot siya dahil hindi siya makagamit ng magic kaya hindi na sila makakaalis doon. Binigyan nito si Lucy ng kanyang dating damit. Saka tinanong niya kung paano sila nagkaanak. Giit nitong ginawa daw nila ni Natsu si Nasha sa kotse. Natuwa sila Natsu at Gray sa anak ng mga sarili nila sa Edolas. Pagkatapos ay nagtungo sila sa capital at nag-disguise si Erza ayon na rin sa bili ng mga Edolas friends. Pagdating sa palasyo ay sinalubong sila nila Sugar Boy at Hughes pati na ni Coco. Saka nakita nila si Miss Togan nang inatake sila ni Nightwalker dahil nais nitong tawagin nilang mahal na hari si Miss Togan. Dahil naging loyal personal maid pala ito ng hari kaya ayaw niyang binabastos ito. Pero dahil isa itong pagkakamali ay nais niyang parusahan ni Miss Togan ang kanyang puwet. Giit ng hari na wala ng magic power sa lugar kaya hindi nila magagamit ang anima para makabalik sa Earth. Kaya nabanggit ni Jelal na may isang nilalang ang nakakapag-travel sa mga mundo at kasalukuyan itong nasa mundo ng Elentir. Ito ay walang iba kundi si Celine the Moon Dragon. Kalaunan ay nakita nila ang kakaibang spell at lumabas mula dito si Toka. Giit nitong ginamit ni Faris ang kanyang katawan para magtungo sa Earth upang humingi ng tulong na mailigtas ang kanilang mundo na Elentir. Ngunit problema pa rin nila kung paano makakabalik sa Earth. Naisip ni Nightwalker na gamitin ang natitirang X-Ball upang makagamit sila muli ng mahika kaya pinakuha ito ni Miss Togan. Pagkatapos ay nagpaalam na sila sa dating ka-guild saka nahanap nila si Faris na hindi na rin alam ang gagawin. Nagtaka si Erza dahil akala niya ay ito ang White Mage. Sagot ni Faris na nagpanggap lang siyang White Mage para magamit ang White Mage cult sa misyon na maghanap ng tagapagligtas ng Elentir mula sa Moon Dragon. Ang pamilya daw ni Faris ang nangangalaga upang matanggal ang sobra-sobrang mahika sa Elentir upang hindi sumabog ang kanilang mundo. Kaya nang malaman nito ni Celine ay nais siyang gamitin ito upang tanggalin ang mahika ng 4 na Dragon God sa Earth upang siya na lang ang matirang Dragon God. At kung hindi daw ito gagawin ni Faris ay sasakupin na lang ni Celine ang Elentir. Pinag-uusapan pa lang nila si Celine ay bigla itong dumating. At sinabing sa Elentir na siya maninirahan at papatayin niya isa-isa ang mga tao araw-araw. Nagalit si Faris sa sinabi nito nang biglang binutes nito ang kanyang tiyan. Kaya sumugod si Natsu at sinuntok ito ngunit naging isang dragon si Celine at naglabas ng kakaibang mahika upang dalhin sila sa Elentir. Napakalambot sa kinaroroonan nila at agad na pinagaling ni Wendy si Faris. Natuwa sila Lucy sa lambot ng ulap. Giit ni Erza na hindi niya pa rin napapatawad ang ginawa ni Faris sa kanilang guild pero tutugisin pa rin nila ang Moon Dragon dahil kasama ito sa quest. Nagpakita kay Wendy si Irene dahil naramdaman nitong napakalakas ng mahika sa lugar. Nang yumanig at lumabas ang napakalaking kamay. Giit nila Faris na normal lang ito ngunit natakot din sila nang magkaroon ng mga marka ang kamay. Inatake sila nito ngunit nakatakas gamit ang mga ulap pero nagkahiwalay sila. Napunta sila Gray, Natsu at Happy sa malamig na lugar. Si Lucy ay napunta naman sa kagubatan na may nakakatakot na halimaw kaya iniligtas siya ni Taurus. Nagtaka si Lucy dahil hindi niya dala ang susi pero nakarating pa rin si Taurus dahil sa umaapaw na magic power sa Elentir. Magkasama sila Erza at Wendy nang may dumating na mga anino kaya naghanda sila. Samantala isang babae ang nanunood na nais silang paglaruan. Umatake ang dalawa ngunit muling nabuo ang mga kalaban. Giit ni Irene na dapat gumamit si Wendy ng concept enchantment dahil ang mga ito ay mga spiritual energy at malapit lang ang gumawa ng mga ito. Sinubukan ni Wendy ang sinabi ni Irene kay Erza kaya natalo nito ang mga kalaban. Nagpakita na sa kanila si Yoko the Demon's Parade. Nag-aaway na sila Gray at Natsu nang magpakita si Hakone of the Snow, Moon and Flowers. Samantala dumating rin si Mimi the Immovable upang iligpit si Lucy pero nainlove ito nang makita ang sexing katawan ng dalaga. Dahil malakas si Mimi ay nagtulungan ng dalawa pero natalo pa rin sila. At umatake
Atake ito na nagputol sa maraming puno na nasa likod. Si Hakone ay gumamit ng magic at nilikha nito si Juvia. Nilikha din nito ang marami sa kanilang mga kaibigan para mawala sila sa focus sa laban. Ngunit pinasabog ni Natsu ang mga ito dahil alam niyang mga clone lang sila pero pinabayaan nila si Happy na mag-enjoy. Dahil dito ay napilitan si Hakone na gamitin ang kanyang battle form. Si Yoko naman ay gumawa ng bandage monster na hindi mahiwa ni Erza at siya pa ang nahuli kaya tumakas siya mula dito. Gumawa din si Yoko ng fire cart na umatake at ng smoke monster upang hindi sila makahinga hanggang sa mawalan sila ng malay. Hindi tinigilan ni Mimi si Lucy. Nang magpalit ng costume si Lucy at gumamit ng tubig na ininom lang lahat ng kalaban, saka siya nito pinatalsik ng atake. Tinawag niya si Aris at gumamit ng wool bomb na nagustuhan ni Mimi sa lambot. Saka umatake si Scorpio ngunit gumawa din si Mimi ng hurricane na nagpatalsik sa kanila. Tinawag din ni Lucy si Capricorn at nakipaglaban ito ng martial arts hanggang sa matalo ang spirit sa lakas ni Mimi saka inatake na naman si Lucy. Dahil sa lamig ay nagsimulang magyelo sila Natsu pati na sila Gray at Happy. Naramdaman ni Celine na walang kwenta sa mga alagad niya ang fairy tale. Pero pinag-utos pa nitong huwag silang patayin para paglaruan sa kanilang kasiyahan. Ginawang bihag sila Natsu at Gray kung saan makikita ang malaking buwan. Saka nagsimula ang pagdiriwang kaya nagkainan ng mga ito at nagsayawan. Tapos ipinadala sila ni Celine sa kuweba upang panoorin silang patayin ng mga halimaw ngunit agad na tinapos ni Natsu ang marami sa mga ito. Ngunit isang ahas ang nakahuli sa kanya na walang iba kundi si Lucy. Kakainin na daw siya ni Lucy kaya din ilaan siya nito saka siya nito binalibag. Si Gray naman ay nakita si Wendy na isang catwoman na nais siyang patayin. Saka dumating sila Carla at Happy na ginawang mga mababangis na water tiger. Sa utos ni Wendy ay sumugod ang dalawa samantala sinuntok ni Natsu si Lucy ngunit nilulunod na siya nito saka inihagis siya sa itaas at aatake sana ang bida ngunit nalinlang siya ng Snake Woman kaya napinsala siya nito muli. Giit ni Celine na mas lumakas si Lucy dahil sa transformation. Ngunit gagamit na si Natsu ng Lightning Fire Dragon mode. Dumating si Aquarius dahil baka mapatay daw ni Natsu si Lucy. At sinampal-sampal nito ang dalaga para matauhan sa kaniyakap. Natawa sila Celine sa ginagawa ni Aquarius dahil hindi daw nasisira ang spirit arts ni Yoko. Subalit gamit ang tubig ni Aquarius ay naalala ni Lucy ang kanilang mga alaala kaya natanggal ang mahika ni Yoko at pinalo ang puwet nito saka nagbalik na siya sa dating anyo. Si Gray ay binalot ng yelo sila Carla at Happy ngunit nakatakas ang mga ito at inatake siya ni Happy. Pero hindi makabawi si Gray dahil naiisip niya ang dalawang cute na pusa kaya si Natsu ang umatake. Saka pinainom ni Aquarius ng lason si Wendy. Dahil dito ay napilitan si Wendy na gamitin ang healing powers at natanggal ang mahika ni Yoko. Dahil niloko lang pala siya ni Aquarius para mapagaling nito ang sarili kaya napabalik na rin sa dati ang mga exceed. Naiinip na daw si Celine kaya napilitan si Yoko na palabasin si Erza the Spider-Woman. Ngunit mabilis lang itong napagaling ni Wendy kaya nainis si Celine at kinabahan si Yoko. Samantala umuwi na sila Faris at Toka sa Whiteout Village ngunit may nangwasak dito. Dumating ng isang lalaki at sinabing napadaan lang siya sa lugar. Saka dumating ang Chief of the White Shrines at sinabing siya ang nag-summon kay Suzaku na nagmula sa Earth. Ang mga bangkay ay hindi mga tao kundi mga halimaw na nag-anyong tao na tinalo ni Suzaku. At ang pinakapakay ni Suzaku ay ang mapatay si Celine na siyang kasalukuyang nagpapahirap din sa Elentier. Ngunit sinabi ng Dragon Eater na alam niyang nandito din ang Fairy Tail at kalaban nito ng kanyang guild. Dumating muli ang mga halimaw ngunit patay na pala ang mga ito dahil walang nakakitang pinaghihiwa ni Suzaku dahil sa sobrang bilis. Nagtungo si Yoko upang patayin sila Natsu sa utos ng Moon Dragon. Nilagyan ni Wendy ng power-ups ang buong grupo upang mas lumakas. Ngunit pinalabas ni Yoko ang mga malalaki at malalakas niyang halimaw. Kaya agad na sumugod ang ating mga bida upang ubusin ang mga ito hanggang sa sumuntok si Natsu ng napakalakas na apoy. Nagbabala naman si Yoko na hindi nauubos ang mga yokai niya. Inutos ni Aquarius na tawagin ni Lucy ang lahat ng mga Golden Gate Spirits kaya dumating ang lahat at sama-samang kinalaban ang mga yokai. Saka pinasabog ni Lucy ang marami sa mga ito. Hiniwa ito ni Erza ngunit isa lang palang papel kaya nasipa siya. Naulit pa ito saka nagkaroon ng maraming Yoko. Ngunit nalaman ni Erza kung nasaan siya dahil sa boses nito kaya inatake niya ito kasabay ang mga yokai. Pagkatapos umatake ni Natsu ay nakuha ang kanyang scarf at pilit itong hinabol. At nag-transform si Yoko at hindi tinigilan si Titania na nahihiwa ng 4 na kamay. Kaya ginamit ni Erza ang Thousand Arms Armor at walang awang pinaghihiwa ang walang laban na yokai master hanggang sa matalo ito. Dahilan para maglaho na rin ang mga alaga nitong yokai. Ngunit napansin nilang nawawala si Natsu. Samantala hinahabol nito ang yokai hanggang sa mabawi ang kanyang scarf. Dito ay nakita niya si Suzaku ngunit hindi sila magkakilala. Dahil dito ay naging magkaibigan pa ang dalawa. Dumating ang mga kaibigan
kaibigan at nagpakilala si Suzuko na nandito siya upang patayin si Celine. At nang makitang nakahubad si Gray ay natawa ito sa kanila. Nalaman ni Happy na natatawa ito sa mga hubad na jokes. At aalis na sana si Suzuko para huntingin si Celine nang sinabi ni Natsu na trabaho rin nila ito. Dahil dito ay nalaman ni Suzuko na ang fairy tale na pala ang kaharap niya. Sinabi nitong miyembro siya ng Diabolos na nakalaban nila. Kaya umatake ang swordsman na nasa lag ni Erza pero nahiwa ang espada at nasugat ang dalaga. Umatake si Natsu ngunit sa isang iglap ay bagsak ang ating bida. Dumating si Celine sa gitna ng kaguluhan kaya nagkaroon sila ng pagkakataon na tumakas pero hinabol ng mga bata ni Celine. Samantala maghaharap naman sila Celine at Suzuko. Sa isang iglap ay nakailag si Celine at habang nasa ere ay umatake ito ng matinding spell na nahiwalang ng swordsman. Pinaligiran ni Celine si Suzuko ng mas malakas na spell ngunit napaglaho lang ito ng swordsman. Nakilala ni Celine ang teknik nitong mula kay Kuronugi na kinain ni Suzuko upang makuha ang kapangyarihan ng Sword Saint Dragon. At sinabi ng lalaki na ibibigay niya ang bangkay ni Celine para kainin ang kanyang master. Tumatakbo ang mga bida nang dumating si Toka upang makatakas sila gamit ang Aqua Era kaya naiwan ng mga bata ng Moon Dragon pero alam daw ni Mimi kung saan sila hahanapin. Dumating ang grupo sa Whiteout Village at humingi ng tulong sa chief. Subalit mabilis lang silang nahanap nila Mimi at Hakone. Saka nakita nila ang napakalaking buwan dahil daw sa kapangyarihan ni Celine the Moon Dragon. Samantala nagkabaha sa Earth dahil umabot doon ang kapangyarihan ni Celine. Umatake ang Moon Dragon ng napakabilis ngunit nagagawang masalag ng Dragon Eater kaya pinatalsik siya nito at napinsala sa ere. Susugod sana siya ngunit nagpasabog ang Moon Dragon kaya napaatras ang Dragon Eater. Nagsimula na rin sa pakikipaglaban sila Gray at Lucy laban sa mga alagad ni Celine. Pinagsisipa ni Lucy si Mimi ngunit hindi ito naaapektuhan kahit na ano ang kanyang gawin. Kaya sinipa niya rin ang dalaga na tumalsik at saka sumugod pa si Mimi ngunit nasikmuraan siya ni Lucy. Dahil dito ay nag-super saiyan si Mimi at hindi tinigilan ang Celestial Wizard hanggang sa manghina. Ngunit nasikmuraan na naman siya nito kaso inihagis din siya sa pader, saka sinugod at nakatakas ito gamit ang letigo. Nang makita niya ang tubig ay tinawag niya si Aquarius at nilunod si Mimi ngunit ininom lang nito ang lahat ng tubig doon. Saka sinuntok ang naglahong si Aquarius dahil binigyan niya lang pala ng sapat na oras si Lucy upang magamit ang malakas nitong spell patungo sa alagad ng Moon Dragon. Muling bumangon ang kalaban kaya kinabahan si Lucy ngunit nawala na ito ng malay. Umatake si Gray ngunit natalo siya ng yelo ni Hakone dahil mas malakas ang mahika nito. Kaya ginamit niya ang Ice Devil Slayer at sinugod ito. Saka umatake si Hakone ng Snow Wave na napigilan lang ni Gray, saka tinira niya ito ng Ice Devil Arrow na hindi naman umabot sa kalaban. Tapos gumamit ng hallucination si Hakone upang mawala ng malay si Gray. Nang magising ay nandoon si Juvia at meron na rin silang anak nito. Nandoon din si Silver at pati na si Altair saka dumalaw din si Master Ul. Alam ni Gray na isa itong panaginip ngunit parang ayaw niya ng magising. Pero alam niya ang katotohanan kaya nakatakas siya sa pantasya na likha ni Hakone. Gumawa ito ng Diamond Titan kaya naglabas din si Gray ng maraming Heavy Knights na tinusok lang ang likha ng kalaban. Dahil dito ay nawasak ni Gray ang Diamond Titan Gel ni Hakone at natalo ang kalaban. Subalit Humanig dahil nag-uumapaw na naman ang magic power sa mundong ito kaya kailangan na nilang mapaalis si Celine upang mapigilan ang pagguho ng buong Elantir. Lumabas at nagwala ang malalaking kamay dahil sa dami ng magic power sa paligid at naisip nila Wendy na parang katulad ito ng The Face. Naiiyak na ang chief nang magising sila Natsu at nangako na papatayin si Celine bago pa nito magunaw ang Elantir. Nanganganib na ang lahat dahil sa mga malalaking kamay kaya kailangan ng magmadali ng fairy tale. Naglabas ng mga dumi sa kuko ang mga kamay at naging mga kawal. Kaya umalis na si Natsu para huntingin si Celine habang ang mga kasama ang bahala sa mga halimaw. Nalaman ni Suzuko na si Kuronugi the Sword Saint Dragon na kinain niya ay anak pala ni Celine kaya pinasabog siya nito. Ngunit naghanda ng kakaibang teknik ang swordsman at sa isang iglap ay nahiwa nito ang Moon Dragon kaya hindi ito makapaniwala. Dahil dito ay gumawa siya ng Aqua Era para makatakas. Samantala binugahan ni Natsu ng apoy ang napakaraming halimaw. At nakita ng bida na sinundan ni Suzuko si Celine sa portal patungo sa ibang mundo. Nagwawala pa rin ang mga kamay kahit wala na doon si Celine. At patuloy na naglalabas ng halimaw ang mga ito nang malaman ni Wendy na katulad nga ito ng The Face ng Tartaros. Naisip niyang magkakakonekta ang mga ito at ang ugat nito ang kailangan nilang patayin. Tinawag ni Lucy si Virgo at gumawa ng daan sa ilalim ng lupa upang makarating sa katawan ng The Hands habang nakikita nila Gray at Natsu ang mga underwear ng dalawang dalaga. Nakarating na rin sila sa ilalim at nakita ang mukha na nagkokontrol sa mga The Hands na sinabing nabuhay siya dahil sa distorted magic power ng Moon Dragon.
Giit ng chief na ang tawag dito ay Alta Phase na matagal nang nagpapahirap sa kanilang mundo. Ngunit wala silang magawa kaya aasa na lang silang matalo ng Fairy Tail ang Alta Phase. Umatake na ang buong grupo upang matalo ito subalit hindi nagalusan. Saka naglabas ito ng matinding liwanag at hindi sila makagalaw saka sila pinasabog. Nakapagtatakang nakaligtas sila sa pagsabog nang sinabi ni Irene kay Wendy na akala nila ay wala na silang magic power pero nalilito lang ang pakiramdam dahil nag-uumapaw ito sa kanilang katawan. Dahil dito na-unlock ni Wendy ang matinding magic power at sinabi ang sikreto sa mga kasama, kaya lahat sila ay naramdaman ang matinding kapangyarihan at sabay-sabay din silang umatake sa mukha na Alta Phase kaya nasira nila ito at nagsimulang gumuho ang paligid. Dahil sa nangyari ay nawasak na rin ang malalaking mga kamay sa itaas at naramdaman ng chief ang nagawa ng ating mga bida kaya sinamantala nila ang pagkakataon gamit ang kanilang kakayahan upang mabalanse ang magic power sa buong Elentier. Kinabukasan ay nahuli na ang mga tauhan ni Celine at nagsaya ang ating mga bida. Subalit sila pa ang nagdudulot ng kaguluhan dahil hindi nila alam ang mga batas sa mundo ng Elentier. Kalaunan ay nagpaalam na si Faris sa kanila at napatawad na rin ito nila Natsu sa nagawa nito sa kanilang guild dahil nais lang nitong iligtas ang kanilang mundo at naloko lang din siya ni Celine. Pagbalik sa Earth ay nalaman pala ng mga kasama ang nangyari dahil sinabi daw ito ni Loki. Na-miss na rin ni Grace si Juvia na napansin ng mga kasamahan. Tinanong ni Natsu kung nangitlog na si Levi at nais niyang kalabanin si Gajil pero ayaw siyang patulan ng magiging daddy. Pero nainis na rin ito at nakipagrambulan. Nagtungo sa isang date sila Erza at Jelal. At tinanong ni Erza kung hanggang kailan ito parurusahan ang sarili. Sagot ng binata na hindi ito parusa sa kanyang sarili dahil isang lifestyle na para sa kanya ang pagpuksa sa kasamaan. Naisip ni Erza na yayain itong sumali sa Fairy Tail subalit hindi pa ngayon makapagdesisyon si Jelal. Nabihag naman ng Diabolo si Celine the Moon Dragon kaya nais na itong kainin ng kanilang master. Subalit nag-transform ito pero mayabang pa ang master nila ngunit tiniris lang ito na parang ipis. Naisip ni Suzuko na nagpatalo ito sa kanya para makarating sa kanilang guild. Sagot ng Moondragon na natalo talaga ni Suzuko ang kanyang human form pero ang dragon form ay hindi nila magagawang matalo kahit magtulong-tulong pa sila. Sumugod si Kiria ngunit gumawa ito ng buwan at kinuha ang Dragon Eater. Giit ni Celine na ibabalik niya ito kung papayag silang maging bago nilang master dahil pareho naman nilang nais patayin ang mga dragon. Nangako naman ito na kapag napatay na nila ang iba pang mga dragon ay masaya itong papayag kung nais nilang makipagduelo. Ngunit habang hindi pa napapatay ang Fire God Dragon at Gold God Dragon ay magiging magkakampi muna sila. Inilabas din ito si Kiria at pumayag na ang grupo dahil kinikilala na nilang kailangan nila ang kapangyarihan nito para matalo ang dalawa pang Dragon God. Pinapatawag ni Celine ang tatlo pang kasing lakas ni Suzuko. At ang unang misyon daw nila ay ang patayin si Eleftheria upang malaman kung karapat dapat silang maging mga alagad. Nakabalit na rin sa guild hall ang ating mga bida. Ngunit naghahanda na naman sila para huntingin ang mga natitirang Dragon God para tapusin ang 100-year quest. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup-chup.